Pero ngayon magkasama na kayo no? Opo. Gusto kong tanongin si Joshua, ano yung naiisip mo dati nung bata ka na parang si mami wala, nasa ibang bansa? Na ano po, nalulungkot po pag di po kasama si mami ko po. Tinatawagan mo siya or nag-video call? Nag-video call po kami. Oo. Anong sinasabi mo sa kanya dati? Mimiss ko na po siya. Anong pakiramdam nun? After ilang years? 13 years? Hindi kayo nagkita, tapos bigla kayong magkasama. Anong pakiramdam nun na mayayakap mo na ulit ang iyong anak? Siyempre, tuwang-tuwa po ako kasi sa tagal ba naman po, maraming Christmas, New Year, mga birthday niya po na hindi ko po siya nakasama. Yun nga, di ba sabi mo, kapag may pagkakataon, aalis ka na naman. Di maiiwan mo ulit si Joshua. Kailangan tapos may ko- sakit pa yung tatay mo. Kailangan ko po kasi ng siyempre, nag-stop po kasi siya ng school. Kaya, nag-stop? opo, kasi wala po akong muna. Walang? Wala po akong financial na, stable na work po ngayon. Nandun lang po ako sa tita ko. Kasi ang tagal yung nawalay. Opo. Anong sinasabi mo sa kanya nung nasa ibang bansa ka? Habang lumalaki siya. Ang lagi ko pong pinapaalala po sa kanya is mag-aral po siya maigi kasi mahirap po yung hindi po tayo makagraduate. Paano niyo po ine-explain sa kanya na hindi kayo magkasama, tapos doon lang kayo nag-uusap sa video call habang lumalaki po siya? Na kahit nasa malayo po ako, wag niya pong isipin na nalulungkot siya. Kahit paano po, dapat mag-banding po sila ng nanay ko, ng tatay ko, para mawala po yung homesick niya po. Yan po. Saka mga kapatid ko po. May mga Pasko ba na dumaan na hindi kayo magkasama? Opo. Maraming beses po. Hirap nun, no? Ay, naku, mahirap. Ako galing akong Hong Kong noong isang araw. Nakita ko yung mga... Ba't yung tatawa? Oo, nag-concert siya. Oo, nag-concert. Nakita ko yung mga OFWs. Napakahirap, no? Habang sila'y nakangiti na, napapanood nila ako. Pero nakikita ko rin yung bakas ng kalungkutan na sila ay hiwalay sa kanilang mga pamilya. At syempre, nakikipagsapalaran sa ibang bansa. Napakahirap. I'm sure lahat sila gusto magpasko sa Pilipinas dahil alam nila na napakasaya ng Pasko sa Pilipinas. Pero kailangan nilang gawin yun kasi kung hindi nila gagawin yun, wala namang kakainin ng pamilya nila. Yes. Diba? Sa hirap ng buhay rito sa Pilipinas. Kaya, Alam mo, sana isang araw, panaginip nating lahat, no, na wala nang OFW na lalabas ng bansa Pilipinas. Hindi po ba? Opo. Magiging maganda na ang ekonomiya nating lahat. tsaka imaginin mo sa sobrang sisipag, gagaling ng mga Pilipino, Yes. kung lahat yan nandito, I'm sure mas lalong Maunlad ang Pilipinas. Prayer natin yan. Pag-pray natin and pang may buhay, may pag-asa. Yes. So, Amen. Pagdasal Thank natin. you po. Gusto ko lang tanong si Joshua, ano ang wish mo para sa iyong mami? Wish ko po na sana po mag-ingat po siya palagi pag mag-abroad na po siya. Tsaka wag po siya magpapabaya. Ayun lang. Joshua, kung ikaw tatanungin, gusto mo pa bang mag-abroad si mama mo? Kung ngayon lang po yung makakatulong po sa amin. Okay. Ang hirap na walang choice eh. Yes, walang Diba? choice. Kung may choice lang, bakit aalis sa mga yan? Kaya lang walang choice eh. So sana talaga dumating ang panahon na yung trabaho dito sa Pilipinas abot kaya ng lahat ng mga Pilipino. So At sapat ang kinikita para sa ating kinabukasan. sana naman naririnig yan. Sana marinig. Sana waging maalis yung mga bara ng mga tao na May makakapagbigay kakayanan. sa atin ng chance. Di ba? May kakayanang makatulong sa ating mga kapwa Pilipino. Amen. Manalangin tayo.